Malapit na ipalabas sa sinehan ang Super Mario Bros. Galaxy. At malamang magiging kasing tagumpay ito ng unang pelikula. Hindi lang nailagay ni Nintendo si Mario sa malaking screen noong 2023, kundi nasolusyonan din nila ang matagal ng problema ng Hollywood. Nabasag nila ang sumpa ng mga pelikulang base sa video game. Patutunayan ng Galaxy Movie na hindi ito tsamba at simula pa lang ito. Sa loob ng ilang dekada, naging biro na lang ang mga pelikulang batay sa video game. Kahit sikat ang laro o marami ang fans, madalas pangit ang pelikula. At kahit na hindi sila tuluyang pumalpak, sa pinakamaayos na lagay, parang may kulang pa rin. Kukunin nila ang minahal ng milyon-milyon at babaguhin para gawing mas cinematic, madilim, matindi, makatotohanan, at komplikado. At sa proseso may nawala, ang mahika, at sa loob ng maraming taon, literal na mga dekada, patuloy na inalis ng Hollywood ang mahikang iyon. Umabot sa puntong parang imposibleng gumawa ng mahusay na adaptasyon ng video game. Parang may sumpa talaga. Nakakatawa, si Mario ang nagsimula at siya rin ang nakabasag ng sumpang ito. Noong early 90s icon na sa buong mundo si Mario. Mukha ng Nintendo at mascot ng henerasyon. Noong 1993 nakuha siya ng Hollywood. Oo, nakuha talaga nila siya. Anong ibig sabihin nun? Nagustuhan ko rin siya. Sandali, anong ibig mong sabihin na nakuha nila siya? Kilalanin sina Mario at Luigi, dalawa sa pinaka-hindi inaasahang mga superheroes sa mundo na ang galing sa mga tubo at wrench ang nagdala sa kanila sa isang kamangamanghang paglalakbay sa isang kakaibang parallel na universo kung saan nilalabanan nila ang isang baliw na hari ng butiki para iligtas ang isang prinsesa, isang pendant at ang buhay. Gaya ng alam natin ngayon, aminin ko ang orihinal na Super Mario Bros. Na pelikula ay may kakaibang nostalgic na lugar sa puso ng marami sa atin. Pangit siya, pero mga bata pa tayo noon at gusto talaga nating maging maganda ito, kaya pinilit nating wag itong kamuhian. Kung may sense man yun at gusto mong magpakalalim, grabe talaga ang mga kwento sa likod ng paggawa ng pelikulang ito. Pero sige, noong 1993, lumipad ang producer sa Japan at nakuha ang Super Mario Bros. Rights sa halagang $2 million, kahit mas malaki ang alok ng ibang studio. Si Hiroshi Yamauchi, dating presidente ng Nintendo, ay pumirma at halos buong creative control na ang ibinigay niya. Sinabi ni Roland Jaffe, producer ng pelikula, na tinuring ng Nintendo ang pelikula bilang eksperimento at kinumpirma ng direktor na halos wala silang pakialam. Si Shigeru Miyamoto ay isang beses lang nag-meeting kasama ang mga direktor at kung isipin mo kumpara sa paraan ng Nintendo ngayon, nakakabaliw talaga. Parang, uy, ito konting pera. Pwede ba namin gamitin ang top IP mo para sa pelikula? Tapos ang Nintendo parang, ha? Sige, bahala kayo, basta umalis na kayo sa opisina ko. Nasa kamay na ngayon ng Hollywood si Mario at ang lumabas sa kabilang dulo ay halos hindi nakamuka ng Mushroom Kingdom. Imbes na makulay at masaya, nakuha natin ang dystopian Dino Hatton. Butiking maliit ang ulo, mga tauhang naka-leather coat at industrial cyberpunk tema. Laging nire-rewrite ang script at gusto ng studio na gawing mas madilim at mature. May eksena pa sa strip club. Miserable ang mga aktor. Ayon kay Bob Hoskins, ito ang pinakamasamang pelikulang nagawa niya. Sumable ito sa takilya at binatikos ng mga kritiko at tagahanga. Pero sa kabuuang pananaw, ang tunay na pinsala ay hindi pera, kundi tiwala. Ipinahiram ng Nintendo ang pinakamahalaga nilang karakter at nakita nilang nagbago ito hanggang hindi na makilala. 3 dekada matapos yon, ayaw na ng Nintendo maulit ito. Walang Zelda na pelikula, Metroid adaptation, o pangalawang subok sa Mario. Nagsimula ng sumpa sa kanya at di tumigil ang Nintendo kahit pumalpak ang pelikula nila. Patuloy na pumapalpak ang halos lahat ng pelikulang based sa video game, gaya ng Street Fighter, Mortal Kombat, Doom, Max Payne, Far Cry, Blood Rain, House of the Dead, Prince of Persia, Assassin's Creed. Kahit yung mga iilan hindi pumalpak tulad ng Resident Evil, hindi pa rin nila nakuha ang minahal ng fans sa laro. Sa isang punto, kailangan mong tanungin, paano gagawing pelikula ang interactive na medium na nakabatay sa galaw, kontrol, at desisyon ng manlalaro at mapanatili ang parehong magic sa medium na pinapanood lang? Ang laro ay hindi lang kwento. May partisipasyon din ng manlalaro na hindi kayang gawin ng pelikula. Kaya sinusubukan ng mga studio bumawi sa paggawa ng mas madilim, mas mature, nilalagyan ng maraming lore o binabago ng buo. At halos sa bawat pagkakataon, lumalabas sa mga fans na sinasabi ang parehong bagay. Hindi siya ramdam na parang laro. Pagsapit ng 2010s,
Naging normal na lang na palpak talaga ang mga pelikula based sa video game. Pangkalahatan ng sumpa at nanatili lang ang Nintendo sa kanilang sariling daan. Pero si Mario ang magiging dahilan para mabasag ito. Halos 30 years nilang tinatanggihan ng alok na gamitin ang kanilang mga karakter sa pelikula, live action o animated. Wala silang pakialam at laging tumatanggi. Lalo na si Miyamoto na tutol dito. Matapos ang kabiguan noong 1993, ayaw na niyang ipasa ang Nintendo character sa iba. At umasa na lang na maiintindihan nila ang mga ito. Kahit nang gumawa siya ng animation tulad ng Pikmin Shorts, pinanatili niya itong internal at kontrolado. Pero ang nagbago ay hindi dahil naging mas matalino ang Hollywood. Siguradong hindi naging mas matalino ang Hollywood, kundi ang Nintendo mismo. Na ma-realize nila ang muntik na nilang mawala habang naglalabas ng laro sa virtual console. Napansin ni Miyamoto na hindi naluluma ang mga mundong ito. Matapos ng ilang dekada, patuloy pa rin nilalaro si Mario at nagdulot ito ng ibang tanong. Hindi ito, dapat ba tayong gumawa ng Mario na pelikula? Paano natin mapapanatiling buhay ang mga likhang ito? Umaasa ang mga laro sa consoles, samantalang ang pelikula, permanenteng umiiral. Kaya nang sa wakas, ay naisipan ng Nintendo na bumalik sa paggawa ng pelikula. Hindi ito tungkol sa paghahabol ng pagkilala mula sa Hollywood, kundi tungkol ito sa pagpapanatili. Sa pakikipagtulungan sa Super Nintendo World, nakilala ni Miyamoto si Chris Meledandri, CEO ng Illumination. Ang tumatak sa kanya ay ang katapatan, hindi ang ambisyon. Hayagang binanggit ni Meledandri ang mga dating pagkabigo. Nagkasundo rin sila. Kung di interesting ang pelikula, ititigil nila. Sa parehong panahon, nagpakita rin ng industriya ng pagkatuto. Naglabas ng trailer ang Sonic the Hedgehog at sumabog ang internet dahil sa disenyo ni Sonic. Ano ba yon? Meow, ano ba talaga yan? Isang bagay na talagang kinamuhian ng mga tagahanga? Sa halip na ipilit ang gusto nila, nakinig ang studio. Inayos nilang disenyo ni Sonic at nare-animate muli ang pelikula. Isang magastos na desisyon. Ipinakita nun na talagang nirerespeto nila ang karakter. At kahit tungkol kay Mario ang video na ito, kailangan mo talagang bigyan ng credit si Sonic dito. Ang Sonic the Hedgehog ang unang matagumpay na video game adaptation sa ganitong antas. Nirerespeto nito ang IP. Naging box office hit, magandang reviews, at mahal ng fans. Pinatunayan ni Sonic na kayang basagin ang sumpa. Pero hindi ito ang goal ni Nintendo. Gusto nilang matiyak na di na ito mauulit, kaya kailangan nila ng higit pa sa simpleng pagbabago ng disenyo. Nagbago ang lahat dito. Dahil na yung 2023, tatlong salita ang mahalaga. Protektahan ang mahika. Noong 1993, pinalicense ni Nintendo si Mario. Tinanggap ang tseke at kinuha ng Hollywood ang kontrol. Noong 2023, hindi pinalicense ni Nintendo si Mario. Binantayan nila siya at naging co-producer sila. Hati sila ng Universal sa production budget. 50-50. Kung may puhunan ka, may kapangyarihan ka, hindi lang kumukonsulta. Si Miyamoto, hindi lang dumalo sa pagpupulong, aktibong kasali talaga siya. Lahat ng aspeto ng kwento, tono, mundo, at sanggunian sa laro ay dumadaan sa Nintendo. Kaya walang basta-basta pumapasok na mali. Kaya malinaw ngayon kung bakit Illumination ang pinili. Madalas punahin ang Illumination dahil laging nagpe-play safe sila, di tulad ng Pixar at DreamWorks na mas mapanganib sa art. Pero ito talaga ang layunin nila. Ayaw ng Nintendo ng studio na gagawing malalim ang interpretasyon kay Mario. Gusto nila ng partner na tapat sa orihinal. Gumagawa ang Illumination ng pulidong, komersyal, at pangpamilyang pelikula sa malinaw na hangganan. Ibig sabihin ng reputasyon nila, hindi sila makikipagtalo sa Nintendo tungkol sa tono. At bukas si Miyamoto sa ibang bagay. Takot, hindi takot na mabigo sa takilya, kundi takot na maulit ang parehong pagkakamali. Layo sa pagitan ng lumika at ng karakter. Pati ang direktor ng pelikula noong 1993 ay umamin na kung mas kasali si Miyamoto, may mga desisyong di sana na isama. Parang yun na ang aral. Hindi mo mapoprotektahan ang mahika sa pag-asang maintindihan ito ng iba, kundi sa pagiging naroon kapag ginagawa ang mga desisyon. Anong tunay na itsura ng pagprotekta sa mahika? Sa aktwal, ito ay mukhang pagpipigil. Sa pelikula noong 2023, ang Mushroom Kingdom ay hindi binago. Mukhang katulad dito ng itsura sa mga laro. Power-ups, Rainbow Road, Bowser's Castle, hindi ito binago. Nilipat lang sa malaking screen para maging pamilyar agad ang fans. Mga background character, sound effect, malalalim na reference at detalyeng di pansin ng kaswal na manonood. Siksik sa detalye mula sa 40 taong kasaysayan ni Mario ang pelikula, ngunit hindi nito naaantala ang takbo ng kwento. Si Koji Kondo, orihinal na kompositor ng Mario,
ay gumawa ng musika, ngunit balanse ito. Imbes na laging nostalgia kada 5 minuto, hinabi ang mga tema sa orkestrasyon. Nakikilala mo sila sa emosyon bago mo pa ito namamalayan. Nauna ang utak na makilala ito bago mo ito sadyang matukoy. Nagdadala ito ng nostalgia na hindi nakakasira sa immersion, na mahirap para sa mga dating video game movies. Gusto ng fans na parang laro ang pelikula, pero hindi mo naman sila pwedeng bigyan ng controller dahil hindi ito interactive. Matagal lang sinubukan ng mga studio na gayahin ang mga mechanics, maglagay ng first-person POV, HUD, at stage ang action na parang gameplay, pero hindi ito naging epektibo. Naging balanse ito sa pag-alam kung alin ang dapat i-adapt at bitawan. Sa Mario na pelikula, ang training course ay parang level dahil sa pacing, pagsubok, pagkabigo, muling pagtatangka at pag-usad. Parang karerang card sequence dahil sa momentum at tensyon ng kwento. Hindi dahil parang ikaw ang nagmamaneho sa kamera. Pinili nila ang may emosyon at iniwan ang mga gumagana lang kapag pinindot ang button. Isang sugal ang pagbibigay ng bagong boses sa mga karakter. Pero bagay ba talaga ang simpleng boses ni Mario sa laro sa pelikula? Pinag-isipan ng Nintendo ang pagbabago, pero isinama pa rin nila ang cameo ni Charles Martinet para sa fans. Mahalaga ang ambag ni Jack Black bilang Bowser sa pelikula, kahit anong opinion mo sa boses ni Chris Pratt. Malinaw na pinag-isipan kung ano mismo mula sa mga laro ang isasama sa mga pelikula, pati na rin kung gaano karami o kalaki ang magiging bahagi nito. Pumatok ang pelikula sa lahat ng henerasyon ng tagahanga ni Mario, mula sa mga magulang na naglaro sa NES hanggang sa mga batang unang nag-console sa Nintendo Switch. Pinatunayan ng unang pelikula na kayang protektahan ng Nintendo ang mahika. Sa sequel, malalaman kung kaya nilang palawakin ito nang di nawawala ang kontrol. Matalinong hakbang ang Super Mario Galaxy, isa sa pinakaminamahal na laro sa prangkisa. Cosmic ang setting kaya parang pelikula ang dating. Kanon na ang lalim ng emosyon ni Rosalina. Kalungkutan, pag-asa, muling pagsilang. At pinanalawak nito sa tono ng kwento nang di binabago ang pagkakakilala ni Mario. Nandyan din si Yoshi, isa sa pinakaminamahal na karakter sa prangkisa. At hindi nila siya minadaling isama sa unang pelikula. Kung magiging mahalaga siya sa Galaxy, hindi lang ito magiging fan service, kundi nararapat talaga. Makikita mo rin ang hinaharap na binubuo. Ginagawa na ang Zelda. Live action, kakaibang tono. Mas mythical at makatotohanan, ibang paggawa, pero iisa ang prinsipyo. Protektahan ang mahika. Sa loob ng mga dekada, tinrato ng Hollywood ang mga video game na parang materyales na kailangang baguhin. Kaya naman, tinrato rin ng Nintendo si Mario na parang isang bagay na kailangang isalin ng maingat. Si Mario ang nagpasimula ng sumpa noong 1993 at siya rin ang binasag nito noong 2023. Kapag nagtagumpay ang Galaxy, si Mario ang magtatakda ng pamantayan sa paggawa ng pelikulang base sa video game. Hindi niya binago ang sarili, kundi tumanggilang na baguhin siya ng iba. Sabihin mo sa comments kung excited ka sa pelikulang Super Mario Galaxy.